Sinusubukan ng diktadura ng Cuba maghasik ng takot gamit ang palpak na arsenal habang humihigpit ang pagkubkob ng Estados Unidos sa Havana. At ngayong Martes, ika-26 ng Mayo, 2026 lumalabas ang rehimen na sumisigaw ng paglaban habang ipinapakita ng mga numero na luma, kaunti at umaasa sa propaganda ang kanilang puwersang militar. Ang talumpati ng pakikibaka ay mula sa mga komunista dumadaan kay Mariela Castro na nagsasabing hindi dadaling buhay si Raul Castro at umaabot sa mga kilos ng rehimen para takutin ang Washington at kontrolin ang mamamayan sa pamamagitan ng takot. Ngunit ang estruktura ay marupok, 49,000 aktibong sundalo, 39,000 reservista, sistemang depensa ng Soviet, kakaunting eroplanong pandigma, limitadong helikopter at isang sandatahang lakas. Mas ginagamit ito para kontrolin ng mga Kubano kaysa harapin ng isang kapangyarihang gaya ng Estados Unidos. Habang minamanmana ng mga drone at eroplanong pangmanman ng mga base, radar, paliparan at sentrong militar sa isla. Nagpapakitang tapang ang Havana pero lumalabas lang na natatakot ang diktadura, ipinapamalas ang mga lumang gamit militar na parang panangga sa digmaan. Ano pa ba ang kayang itayo ng rehimeng ito? Bakit ginawang pampublikong banta ng pamilya Castro ang kanilang takot sa batas at militar? Paano magtatangkang magbigay ng sagot na pandigma laban kay Trump ang isang diktadura na walang tunay na puwersa ng himpapawid, walang matatag na ekonomiya at kulang sa enerhiya? Ikukuwento ko na lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsyong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang krisis ay nasa Cuba, ngunit ang presyon ay galing sa Washington. Lalong pinaiting ng gobyerno ni Trump ang pagkubkob matapos kasuhan si Raul Castro sa US dahil sa umano'y pagpapabagsak ng 2 sibilyang eroplano noong 1996. Ang tugon ng rehimen ay may digmaan tono. Tinawag ni Miguel Diaz-Canel ang paratang na isang manyobrang pampulitika para bigyang katwiran ng agresyong militar. Habang si Mariela Castro ay lumitaw sa isang mobilisasyon sa Havana, sinabing kalmado ang bansa na walang sinumang makakabihag sa kanya at mamamatay siya sa pakikipaglaban. Binubuo ang revolusyonaryong sandatahang lakas ng Cuba ng revolusyonaryong hukbo, hukbong dagat, tanggulang panghimpapawid at revolusyonaryong hukbong panghimpapawid, pati mga teritorial na milisya at pantulong na estruktura. May organisadong makinaryang militar para ipagtanggol ang isla. Sa aktual, ang mga datos na umiikot ay nagpapakita ng humigit kumulang 49,000 aktibong sundalo at 39,000 reserbista na umaabot sa tinatayang 88,000 kataong maaaring mapakilos. Mukha mang marami ito para sa propaganda, pero kulang ito laban sa makapangyarihang militar na may aircraft carrier, abyasyong nakabase sa aircraft carrier, satellite, drone, elektronikong intelihensya at base militar. Ang hukbo ng Cuba ang pangunahing sanggay ng rehimen. Dito nakatuon ang karamihan ng sundalo, nagsisilbi hindi lang sa depensa, kundi pati sa panloob na kontrol. Ito ang kailangang maunawaan. Hindi lang nagpapanatili ng mga sundalo ang rehimen para sa digmaan laban sa dayuhang puwersa. Kailangan din niya ng mga tropa para magbantay sa mga kalsada, pigilan ng mga protesta, protektahan ng mga gusali ng Partido Komunista at hadlangan na maging hayagang pag-aaklas ang isang krisis panlipunan. Sa isang isla na madalas mawalan ng kuryente, kapos sa pagkain, kulang sa gasolina at tumatakas ang mga mamamayan, ginagamit ang sundalong Cuban bilang revolusyonaryo. Bilang puwersa palabas at bilang instrumento ng presyon sa loob. Ang arsenal ng Cuba ayon sa mga pagsusuri ay binubuo ng lumang kagamitan na minana mula sa panahong Sobyet. Diyan na nagbabanggaan ang propaganda at realidad. Pinakamahina sa puwersang militar ng Cuba ang kanilang Air Force. Ayon sa ulat ng balita, may maliit na fleet ng mga eroplano ang Cuba. Mga 5 lang na fighter jets, dagdag pa ang ilang mga eroplanong panmanman at iba pang kakayahan. Itataas nito ang bilang sa 9 na eroplano. May 4 na helikopter na pang-atake at mga 7 helikopter na maraming gamit, kaya halos 20 unit ng sasakyang panghimpapawid lahat. Para sa diktadurya na nagsasabing lalaban sa Estados Unidos, nakakagulat ang bilang na yan. 20 unit na sasakyang panghimpapawid. Hindi nila kayang suportahan ang matagalang depensya laban sa modernong puwersa, lalo na kung namapa ng kalaban ng radar, base, runway at reaction patterns. Hindi rin lumalabas na isang malaking banta ang hukbong dagat ng Cuba.
May patrol boat gamit sa baybayin at depensang estruktura ang rehimen pero wala silang armadang kayang tumapat sa Estados Unidos sa Caribbean. Ang pangunahing tungkulin ay protektahan ng baybaying dagat, magbantay sa impapawid at panloob, suportahan ng operasyon ng rehimen at mapanatili ang presensya sa paligid ng isla. Sa isang seryosong krisis, masasa ang hukbong dagat ng Cuba sa pagtatago, pagkalat at paglaban kaysa sa direktang pagharap sa puwersang pandagat ng Amerika. Mabigat pakinggan ang retorika ng digmaan pero kitang limitado lang ang kakayahan ng militar sa inventaryo nila. Ang brutal na paglusob na binanggit sa balita ay dumadaan mismo sa pagbabantay. Mahigit sa 175 oras ng mga intelligence flight ang isinagawa sa paligid ng Cuba gamit ang mga eroplanong may piloto at mga drone para obserbahan ng mga base na hipapawid, mga base ng hukbong dagat at mga target. Ang intelligence ay nagbabantay sa mga estruktura ng depensa na may panganib. Ang pagbabantay ay hindi lang basta tumingin. Ito ay ginagamit para maintindihan kung paano tumutugon ang rehimen, kung alin mga panganib ang konektado, kung paano gumagana ang mga komunikasyon, kung alin mga lugar ang protektado, at kung alin mga estruktura ang talagang gumagana. Alam ito ng rehimen. Sinagot nila ito ng diskursong pakikibaka. Tinapos ni Diaz-Canel ang palabas sa pagsabing ginagamit ng Washington ito bilang dahilan para sa militar na agresyon. Ipinapakita ng sagot na ito ang takot ng rehimen na lumaki pa ang kaso laban kay Raul Castro. Alam ng diktadura na seryoso ang formal na akusasyon sa Estados Unidos. Maaring magdulot ito ng parusa, pag-aresto, harang, diplomatikong presyon, pagkakaisa ng mga kaalyado at bagong aksyon laban sa militar at negosyo ng sandatahang lakas ng Cuba. Kapag sinabi ni Marco Rubio na banta sa seguridad ang Cuba dahil sa ugnayan nito sa China at Rusya, ang mensahe ay hindi lang simboliko kundi estratehiko na rin. Ibinebenta ng rehimen ang ideya ng di-regular na digmaan na parang sapat na ang popular na paglaban kahit kulang sa lakas sa impapawid at dagat. Ito ay lumang doktrina ng Cuba. Ikalat ang depensa, magmobilisa ng milisya at gawing mahirap ang isla para sa anumang puwersang dayuhan. Pero ngayon, may isa pa itong kinakaharap na problema. Ang makabagong irregular na digmaan ay umaasa sa komunikasyon, mga drone, enerhiya, mobilidad, teknolohiya, gasolina at koordinasyon. Dumaranas ang Cuba ng brownout, kakulangan sa mga rekurso at matinding krisis sa ekonomiya. Ang rehimeng hirap magpanatili ng ilaw sa bahay ng mamamayan ay tiyak ding mahihirapan ding magtaguyod ng organisadong tugong militar ng matagal. Pinupuntiryari ng Amerika ang sentrong ekonomiya at militar ng diktadura. Ang militar ng Cuba ay hindi lang mga sundalo at kampo. Kontrolado nila ang mga kumpanya, hotel, lohistika, kalakalan, hard currency at mga estratehikong sektor sa pamamagitan ng mga estrukturang konektado sa militar. Kapag pinarusahan ng Washington ang mga kumpanyang hawak ng militar ng Cuba, naapektuhan ng pera ng mga elitista nagpapanatili sa rehimen sa kapangyarihan. Hindi lang tropa ang inaalala ng rehimen, kundi pera at kontrol din. Samantala, ang presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon ay nagpapataas ng psikolohikan na presyon at bawat pahayag ni Trump ay pinipilit ang rehimen magreaksyon. Bawat reaksyon ay nagpapakita ng pagkakaiba ng revolusyonaryong pananalita at tunay na kakayahan. Nakasalalay ang mangyayari sa susunod na desisyon ng Washington at reaksyon ng Havana. Kung itutuloy ng gobyernong Trump ang legal, militar at ekonomikong panggigipit, posibleng dumami ang mga pampublikong aktibidad, pahayag ng paglaban at propaganda ng pambansang depensa ng diktadura. Maaaring magparada ng tropa, ipakita ang lumang armas, tipunin ng kabataang komunista at magsalita tungkol sa pakikibaka para patibayin ang suporta sa loob. Pero ang pinakasensitibong bahagi ay ibang lugar. Kung atakihin ng Estados Unidos ang mga militar na network, kumpanya ng rehimen o kaalyado ni Raul Castro, mapipilitang mamili ang diktadura kung susuko at makikipagnegosasyon para sa sariling kaligtasan o itaas pa ang pustahan. Retorikang pandigma, pero wala namang armas na kayang sumuporta. Ako si Milson Alves, global internacionalista na layuning bigyan ka ng tapat na balita araw-araw. Makikita ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.